Hello there, Leo. Welcome to your monthly reading. So, Leo, this is your reading for the month of July. Sino yung paparating sa inyo, or sa iyo, Leo? So, Leo, hindi lahat ng Leo makaresonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Okay? So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Leo sign. So, I'm going to pull right now a zodiac sign kung sino yung paparating sa inyo. So, we will just going to describe your person or kung paano kayo magkakilala or paano kayo magkainlaban or whatever, kung ano man kita natin dito, okay? So, Leo, let's start without further ado. So, Leo, if hindi kayo naka-resonate dito, please do check your other placements, especially your moon sign. Pwedeng doon kayo maka-resonate. Okay, so, sino yung paparating sa inyo, Leo? So, let's see. Mars is a Scorpio or an Aries. So, pwedeng Scorpio or an Aries yung paparating sa inyo, Leo sign. So, itong person na to, matapang to. Well, matapang din naman si Leo, pero I really don't see anything na if Leo and Aries, fire signs, pwedeng compatible kayong dalawa because you have a lot of magkakapareho and you are both fire signs. Si Scorpio din naman and si Leo, it could be as well, pwedeng compatible din naman kayo pero hindi highly. Okay? Mas magkakaano kayo dito dalawa when it turn pagdating sa bed. Yan, maganda yung ninyo, intimacy ninyo pagdating doon. Itong person na to, feeling ko medyo matigas yung ulo niya, medyo mainitin yung ulo niya, medyo pikon itong taong ito, and medyo palaging sumasakit yung ulo nito. So, siya din yung tao na parang gagawin niya kung ano yung gusto niya. So, siya din yung tao na this person loves to spend money. Ganito siya na tao. So, tingnan natin yung gender. So, pwede din to siyang observant na tao. Ma-observe siya na tao. Madali itong magalit. Pikon, kumbaga. King. Guy. Lahat parang wala akong nakitang queen na from the start. So, this is the king. So, this is somebody, of course, a man. Of course, king, man. So, if you're a woman looking for a man, this is a man. Really man. A lover could be because this is the hearts, queen of hearts. So, marunong siya magmahal talaga. Very passionate, lovable person, very sweet. Pagdating sa masasatisfy kayo pagdating sa bed na dito sa person na to. This person also a bit of emotional dahil kung Scorpio to, yes, a bit of emotional kasi nandito sa kanya yung emotions, and malaga din to siya. Malaga siya na tao. So, sabi ko nga, if you're looking for a something woman to woman, so tomboy siya na emotional. Tomboy siya na somebody na may din siya, may ugaling babae, kumbaga. Hindi naman galaw babae, pero may ugaling babae. Yung mga magta-tantrum siya, mag-emote siya, ganun, may ugaling babae. So, ganun din siya sa gay. Ganun din. Pag sa gay to, malandi talaga to siya, na gay. Malandi siya na gay. Okay. Let's see. I'm going to pull
oracle cards now. Pero magaling to siya magluto. And maalaga siya sa'yo if ever na maging kayo na to. Maalaga siyang tao. So, king, pwede siyang a matured person, okay? Might be may experience siya sa relationship or may ex-family ba siya? Something like that. Hindi siya bata. Hindi siya young. Between the lines, look for what is hidden. And this is, nakuha niya yung energy ng Scorpio sign. Si Scorpio sign kasi very observant person. Diba sabi ko kanina, mahilig siya mag-observe. So, yun na yun siya. Ito na yung lumabas. Look for what is hidden. So, mahilig siyang mangawkaw kumbaga ng katotohanan. Mahilig siya mag-stalk. Yun. Mag-spy. Ano to? Divorce. Sabi ko, 'di ba, meron siyang past. So, could be this person has a past. Irreconcilable differences. Divorce. Final. So, malalaman natin yan mamaya kung sino talaga siya. Pwedeng past niya to, pwedeng kayo to. Okay? This is an ex na babalik sa'yo, Leo. Na-sense ko na kanina pa. Cherish your relationship. Love your shadow. Accept and work with the flows in yourself so you can learn to accept others as they are. So, I can really felt here, Leo sign that this is an ex na babalik sa'yo. With the celebration, gift, abundance, might be divorce kayo, dalawa. Final, may naging divorce kayo. Like, nagkaroon kayo ng decision talaga before na maghiwalay. Tapos, parang, of course, na-cherish niya yung relationship na yung dalawa. Bumalik siya siguro because of mahal ka pa din niya. However, this is the King of Hearts. King of Hearts, meron siyang unconditional love for you. So, hindi nawala yung pagmamahal niya sa'yo. So, between the lines, look for what is hidden. Feeling ko, this person is checking out on your social media kung okay ka ba, single ka ba ngayon, may iba ka na ba, or anything para makapasok siya balik sa buhay mo. Love your shadow, accept and work with the flows of yourself. So, parang, andun sa point na meron kayong differences ng person na to. So, if you really want na magkaayos kayo nito balik, so might be you need to accept some differences, flows, and everything from this person. Tignan natin. Plinano niya na to, dati pa. Parang plinano niya nang bumalik sa'yo.
pinag-isipan niya to ng mabuti. Tumagal din kayo nang hindi nag-uusap nitong person na to. So, siguro nagplano na siya before tapos nade-delay lang kumbaga. So, siguro dahil sa inobserbahan ka pa niya, tinitignan niya kung okay ka na bang kausapin or hindi. Siguro din dahil sa malaki yung away ninyong dalawa. So, tinitignan niya siguro kung pwede ka nang kausapin or hindi ka nagalit or what. Pero plinano niya na to dati pa. Parang pinag-isipan niya to ng mabuti kaya ginawa niya na talaga to. Oh, divorce final. This is not on your side. This is on your person's side. Itong darating sa'yo. Siguro dati on na kayo nito. Parang boyfriend or girlfriend mo na to siya dati. Pero hindi, committed pa siya. So parang naging kayo. Yes, siguro patago, ganyan. Pero na-cherish niya yung relationship ninyo. Ibig sabihin, hindi niya nakalimutan yun. So, parang kinip ka niya as a gift sa sarili niya. Na naghiwalay kayo kasi nagkabalikan sila eh. So, nag-focus siya doon. Might be sa marriage niya, sa family niya. Nag-umpisa sila ulit. Nagkabalikan sila ulit. Pinaglaban niya yun. Kaya kayo naghiwalay. So, bumalik siya, hindi kanya nakalimutan, namimiss ka niya every time kasi this is the unconditional love na naramdaman niya para sa'yo. Siguro nagkaroon na talaga ng final divorce or final na hiwalayan na sa kanila kaya minamanmanan ka na niya, babalik siya sa'yo. Okay. Okay, Leo. Ano yung mararamdaman mo sa pagbalik niya? Makakaramdam ka ng excitement. Magbabalik yung pagmamahala ninyong dalawa. Parang mababalik yung mga memories ninyo. Parang makakaramdam ka ng parang a wish fulfilled, kumbaga. Pero may takot sa'yo dahil sa ginawa niya sa'yo before. So, parang nandun ka sa point of ano bang desisyon ng gagawin ko? Ano bang desisyon ng pipiliin ko dito? Kasi nasaktan ka na sobra before from this person sa ginawa niyang pagbalik doon sa family niya. Dahilan ng paghiwalay ninyong dalawa. And isa pa, nakamove on ka na dito eh. Kasi nga, kaya nga medyo tumagal-tagal din kayong hindi nagkausap nito, nagkakita. Pero andun ka sa point, you're hoping. Minahal mo talaga din to siya. Nag-hope ka nga before, see? The King and Queen of Hearts. So, meron talaga sa inyo dito unconditional love. So, parang nag-hope ka din before na sana kayo na lang yung kinasal, sana ikaw yung pipiliin. But this time around, since divorced na siya, and parang binalikan ka niya, baka there is something connected na talaga sa inyong dalawa, like connected yung thread ninyong dalawa na magbalik talaga kayo sa isa't isa. Might be this is meant to be, but wala pa naman ako nakita, di ba? So tignan natin ano yung pwede magiging outcome nito. So, Leo. Okay. Itong person na to, macha-challenge ka talaga dito. Or macha-challenge ka. Ikaw mismo.
sa pag-iisip kung bibigyan mo ba siya ng chance or hindi. Pero, ang nakikita ko, magkakaroon kayo ng union with each other. I can see the happiness, the connection, the fulfillment of this relationship meron. You will going to take the leap of faith towards this person para maayos ninyo yung mga nawasak sa inyo, to communicate with this person and save your relationship. Though, hindi to ganun kadali kasi it takes a lot of time, might be effort from this person para bumalik sa'yo. Pero ang good news dito is there is a hope para sa inyo na magka-reunite kayo ulit because yung mga nangyari sa inyo before, you cherish that and never forget about that. And siguro, ito na yung sinasabi dito na acceptance. So, acceptance about what happened and work with the flow in yourself so you can learn to accept as they are. So, hindi lahat perfect. Hindi siya perfect. May nakaraan siya. May nagawa siyang kasalanan sa'yo before. So, nandiyan dun yung forgiveness and acceptance dito. So, I know hindi siya easy. Pero, I think it will happen because there is a hope na magkakabalikan pa kayong dalawa. Neto. That is my reading for you, Leo. Thank you and God bless.